Dati san-san na ako napunta dito sa Dubai, hanggang sa dumating yung point na nadampot ako. Balang araw, magagamit niyo 'to at mapapakinabangan niyo. Siyempre bilang ama, mahirap minsan 'pag wala kang maibigay. My name is Michael Vallarta Fajardo. So, I'm from Philippines, from, Mambangnan, San Leonardo, Nueva Ecija. Okay. So, how old were you when you first touched a car engine? So, ilang taong Oh, ka nung simula kang humipo ng makina? actually, my father is a mechanic, no? So the moment I open my eyes, so I see, I've seen a lot of car in our in front of our house. So definitely we have a garage in our house. So let's say I started my interest maybe 1996, like that. Okay. So, did you always dream of becoming a mechanic? At first, no, because being a son, so our father is a provider. So our what do you call this? Our source of income is from mechanical jobs, like that. So before, we used to help our father because that is our duty being a son. So, but my interest started when I stepped on high school days. So actually, that is 1997. Okay. So, that time, Mm. it's not your dream. But it is No. more responsibility. Yes, more responsibility for our what they call this father, and then that is our source of income. So we should help our family, like that. Okay. So, who inspired you to enter this profession? Uh, uh, Actually myself also, no? Hmm. But more on my father, because actually there's a lot of saying from my father before. And one of that is what? I will mention in Tagalog, no? So he's telling every time that balang araw magagamit nyo 'to at mapapakinabangan nyo, parang gano'n. So, when I heard that word from my father, hindi ako masyadong parang hindi ako natakot, alam mo 'yun. Kasi sabi ko bata pa ako, eh. Because I love to dance before. So I am a dancer, but now you cannot see me like I'm not fit for dancing. But before, there is a interest for dancing. There is a interest also for mechanical, but more on childhood. More I was in interest for dancing, because for my friends, like that. So we're going outside, like that. So on that time, so I'm more on like it's I would say in Tagalog, like puro kalokohan, ganyan. So, kumbaga, nagkaroon ako ng interest na direction na talaga starting at high school days. Hmm. Mm. So, that's how you realize Mm. na so maging mechanic. Mm. So, it inspires you and your family. Yes. So, what was the first ever job in the what was your first ever job in the automotive field? That is a good question. I cannot forget. Because the first car that I fixed, because that time my father got what do you call this, stroke. That is as I remember, that is second stroke from that time. So we have a car. He used to finish that time. So he cannot work because of that situation. No? So what I did, I tried. I tried to finish the engine work, like that. And then luckily, with the guidance of the Lord also. So I finished that, and then we get money. And then that time, we get money, and then we used to, For medication. yeah, for the medication of my father, like that. So that is my first time. That is 1997. I cannot forget that date. That was in 1990. Hmm. So, what was the first car you repaired by yourself, Obi? That is what do you call this? Which car? That is Honda. Honda. I don't remember, but SIR, I think that one. The gold color. I don't remember the name of the guy, that customer. So
But I remember the car model, that is Honda, and that is a gold color also. That's it. That is my first. So, why did you decide to work abroad? First of all. Actually, the time, I will tell that is true. No, that I have a situation in the Philippines before, so I have a lot of loans like that. So yeah, so it ruins my life that time. So I decided to come. Especially I have a contact here. So what I did, I jumped to Malaysia like that, and then going here to Dubai that time. And then it's not easy, really. My first what do you call it? I never forget the September 5. So when I the first time I stepped in Dubai, so I'm with my cousin, that is Leslie. Shout out Les. She's the one who helped me for what do you call this? For giving me home like that. So they ininala ko, sila yung unang kumupkop sa akin. So hanggang sa nag-decide ako na pumunta na uli ng ibang lugar dahil that time naman sila lady naman ang meron. So kumbaga nagpalipat-lipat ako. So at first it's very difficult. I, I will tell you. I experienced, no, I'm crying in front of Chelsea. No? Satwa. Yeah, in Satwa because I don't have any money, no, just to pay my bed space like that. So it's very difficult because when I entered Dubai, so I tried. The moment I entered, second day I tried to get work. What do you know, go outside and then bring my CV like that just to Find get work. to find work. But I already find, but it's not a good experience also. So, my next question is, what were your biggest struggles when you first arrived in the UK? Oh, Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo nung dumating ka? actually, choosing the best company that time because I will not mention the names. So first, I got a job from what they call this Umramul. So it's not good also because of the visa issue. So they're using my visa only, and then jump to another garage like that. And I got the point that I don't want to make a job for mechanical job like that. So I told to myself, no, I will find another job. Yeah, really. Actually, that time I send the CV from my Dubai because I'm a fabricator, no. So I do a lot. So from A to Z, I can do that. Even the what they call it in the cemetery, you know, the ano, yung pagiging sepulturero, alam mo yan? Kaya ko rin yan. So that's it. So until we decide to build the DNC, no. So So, okay. Now, next question. Was there a time you felt like you are giving up? before, yes. When is that? Oh, Ano yung long pagsulat? time. Here in Dubai, ah. Yeah, when I started, when I start the life in Dubai, because there's a lot of problem with the room rent like that. Not a room rent, it's a bed space like that. So also the company. So there's a lot of issue. So every day I am struggling. So actually that is 4 years now. I'm suffering for what do you call it? Sabihin na natin na laging masama yung loob ko, gano'n, dahil hindi ko gusto kung ano yung nangyayari. So, yun ang isang pinaka mahirap sa akin that time na nag-uumpisa ka, so hindi mo makita yung buhay mo sa pinagtatrabahuhan mo hanggang sa dumating yung point na eto na. Okay. So, did you ever experience being underpaid or Oh, under-recognized? oo, marami. Actually, What is the worst scenario that you've encountered during your work that time? nawala kaming pambayad ng rent. To the point na tumira na lang kami sa garage dahil wala kaming pambayad talaga ng bahay. Dahil
Ang bayaran is syempre katapusan ganyan, tas mabibigay yung sweldo namin. Nung una hindi ko inano, hindi kumbaga nung una-una ako dito, kumbaga mare-receive ko yung salary namin hindi full, puwede yung 500 gano'n lang, kumbaga partial lang. So yun yung pinakamahirap na time, kumbaga hindi stable yung buhay mo dito sa Dubai. Dahil, number one dito sa Dubai, bayad ng bahay, pagkain mo, mga needs mo, pamilya, kumbaga padala ng ano that time. So, sobrang hirap. Okay. So, what was the hardest day of your career? Hardest day of my career? Being a mechanic. Actually not, wala. Every time, this is car related, right? So every time there is a, what do you call this, there is a fault on the car. So I think that is only a learning, no, for me. So I cannot say that that is difficult part of being a mechanic, Mm. because like for example, even we are handling a Pajero, so there's several section of the fault of any connection of the car. So I cannot compare. So every day, like now, what is happening every day, that is a learning, continuously learning for any cars, not always the same like that. All right. So now, this is the part. So, when did you feel that you are becoming a true professional? Actually every time that we finish the job and we resolve Mm. all the issue, no, that's very overwhelming for any mechanic. And what was the most difficult engine or job you handled? Engine Or job that you handled as a mechanic? What is the most difficult? um for me, as of my experience, it's difficult, Volkswagen, no, sometimes Volkswagen, all the European like that. So if you don't have the facility, so that's why, we are going to the point that we will do the Pajero, because if we will do all of the models, no, so see, sometimes there is a problem with the parts availability, so it will stay for how many days in the inside the garage, so it's not good. That's why, if you are asking me which is difficult, so all the European cars, or any American like that, because not it's difficult, but the parts availability, that is the most sometimes. So now, let's go to the next question. So, when did you first work on a Mitsubishi Pajero? When is the first time? No, even before we are working in our home country, but the shape of, what do you call this? You know the FB, the L300 like that, Yes. in the Philippines, yes. But the shape of Gen 4 and Gen 3 here in Dubai. Yeah. So this is where your first time that you Yeah. work on a Mitsubishi Ah. Pajero. Okay. So what makes Pajero different from other cars? The big difference, parts availability, Hmm. and the Japanese, no. So there's a lot of engineering, what do you call this, not like the other model. Pajero, it's the best, the way the engine, transmission, all the components, it's very accessible, all the parts is available. That is the most important. That's why we are very lucky we are in the industry of Pajero, really. All of the model, this is the best Pajero tank. Now, let's go now to the part when you joined the DNC Auto Repair. Kalas, no? So how did you hear about DNC Auto Repair? How did it start? Can I tell a story? Yes, Yeah. of course. The real story. This one starts, no, with the parking lot only. No? Luckily, that guy looking for a coolant that time. Hmm. So maybe he saw what we are doing in the parking lot, no? Because on that time it's very hard to get money, no? That's why I got to the point that I'm working on the Sideline. sideline. That one is very hard.
So that time, we spoke. We spoke that how what do you call this? Ito yung this is the Tagalog, okay? He said, mayroon naghahanap ng dalawang Pilipinong mekaniko. So he said, sabi niya yon. Sabi ko, sige, pag-isipan ko muna. Usap kami ng kapatid ko kasi yun ang pinaka yun ang pinaka advisor ko. Every time. Simula na nagpunta kami ng Dubai, lagi kami magkasapakat niya ni Miko. So, pinag-isipan namin hanggang sa lumipas uli yung isang araw, nandun na naman kami sa party. Dumating na naman yung dalawa. So, yun yun. So, pag doon dumating, pinakita niya na lahat. Nung pala may pera. Kaya magpuhunan pero walang mekaniko. So, nag-decide na ako nun. Nung nalaman kong sila yon, talaga sabi ko, okay. Sige ba? Okay na. Hanggang sa nabuo na namin yung DNC. So, ganun siya. So, doon kayo unang nagkatagpo. Yes. Okay. Yung handsome guy na yun. Yeah. So, what was the first impression of the workshop? So, paano nyo binuo yung workshop? Kapangit! Totoo. Really. At first, when I see the area, when I check the area, he showed me. Yeah. He said, let's go. Let's check the area. So, that is the night time. That is night time. Back in 2022? 22 yun. So, sabi niya, Tagalog ka. Sabi niya, tara, puntahan natin yung lugar. Okay na. Sige, sabi ko naman. Excited ako. Then, nung nandun na kami, ang dilim. Kasi sanay ako eh. Sanay ako dun sa maramihan, gano'n. So, sabi niya, eto yung lugar. Sabi niya. Then, ako naman, sabi ko sa sarili ko, parang ang lungkot naman. Malungkot, totoo, malungkot. Hanggang sa, nung umilang araw na, meron na kaming ginagawa eh. Parang, ang naging una ko yata nun, yung si Baldo eh. Si Pajero. So, ginawa ko si Pajero, nandyan ako. Doon ko naramdaman. Sabi ko, parang okay naman ah. Tapos sabi, hanggang sa dumating yung point na, kunin nyo isang tao, nag-help sa akin, gano'n. Dahil ngayon, nagtanong na siya sa akin, sabi niya, maglalagay na ba ako sa Dubicel, ganyan-ganyan, ng mga tauhan, para magkaroon kang helper. Sabi ko, ayoko. Kaya doon siya nagulat, kasi ang tinuro ko lang din, yung mga tao na nasa paligid ko. Kasi hindi ako believer talaga ng, sabihin na natin na magagaling. Mas gusto ko kasi yung puso eh, alam mo yan. Yung magaling talaga sila. Pero, yung magaling at wala namang puso, kumbaga, walang mangyayari. Kahit ako, kunyari, magaling ako, gagawin ko yan, sakyan mo, sige. Pero hindi ko naman ilalagay yung puso ko sa trabaho. So, wala eh. So, ngayon, yung lahat ng pinili kong tao, puro may puso. Pero hindi masyadong expert. So, yun ang pinili ko. So, doon ako hindi nagkamali. Kasi, kahit na 2 years na ako nag-train, at least 100%, walang lalabas na sasakyan na meron silang nasira na hindi sasabihin sa akin. So, yun yung sobrang importante. Kumbaga, una pa lang piniliwanag na namin na makasira na kayo sa loob, wag lang maihan over kay customer. So, yun yung naging namin ng mga na kahit na sinisigawan namin sila, na pag nagkamali sila, at least honest pa rin. Kasi yun ang pinaka the best, na wag mong maihan over yung problema. At kailangan din talaga malaman kung ano ang meron. So, yun ang namin sa simula. Okay. So, how was the interview with Mike? How was your interview from the owner of the DNC when you are applying for the job? Parang hindi ko na matandaan. Yun nga, kasi nagpanggap na Indiano. Kaya sabi ko pa sa kapatid ko, kaya sabi ko kay Miko, ayoko! Sabi ko, ganun. Sabi ko, ayoko! Pero nalalaman ko, ganun pala. Sige, okay nga ako, excited na ako. Yun lang, ang naging struggle lang sa akin noon na yung lugar. Dahil sanay ako doon sa maluwagan eh. Parang ganun. Kaya parang ang lungkot. Pero doon pala yung mas maganda. Dahil kahit na malayo ka at tahimik, maganda yung workplace talaga. Yung environment sobrang gaan. So, when did you decide to stay with DNC? Why did you decide to stay in DNC?
Bakit mo piniling magstay dito? Dahil okay. Binigyan ako ng laya. Binigay nila yung tiwala sa akin. Binigyan nila ako ng pag-asa. Alam mo yun? Kaya, nung time na sinabihan ako na magtayo ng talyer, hindi ako nagdalawang isip na nalaman ko sila eh. Alam mo yun? Kasi ang justice lang doon, binigyan ka ng tiwala ng mga tao. So, ako, fighter ako kasi. Sabi ko, ako, bibigay ko lahat. Lahat ng talento ko, bibigay ko talaga yan. Dahil experience ko sa tatay ko, talaga ang disiplina namin kay tatay, sobra. Dahil ang lagi lang sinasabi nun, kung tatrabaho ka lang din, ayusin mo na. Dahil yung trabaho mo, habang buhay mong kapintasan. Parang ganun eh. Ganun lagi magsalita yung tatay. So, yun. Nung binigyan nila ako ng tiwala, binigyan ko lahat. Tapos happy ako. Yun ang isang para lang akong nasa bahay ko. Parang ganun. So what makes DNC different from other garage? Malaki. Sobrang laki. Si DNC, mahal niya yung mga tao. Yun ang isang sobrang nakakapagpasalamat sa kanila dahil kahit sabihin mo ibang lahi, wala kay DNC yun. Dahil totoo silang tao. Kung ano yung pakiramdam ng isa, kaya nilang abutin. Kaya yung ganong klase ng company, alam mo yun, yung parang inaruga ka na eh. Inaruga ka talaga nila. Ultimo pagkain mo, overtime, lahat ibinibigay sa tao, pahinga, sobra. Kami pa pinipigil Kami, go kami hanggang Sunday, pero sila nagsasabi na huwag kayong mas i-priority nyo yung pahinga. Pero sa akin naman, dahil marami akong schedule, so talagang nagpo-push pa rin kami kahit Sunday. Pero sila ayaw na management. So now, eto na P. How does leadership inside DNC help you grow? Depende sa dami ng ugali. Natutunan mo doon sa leader ng DNC na tumulong sa'yo para maging matured ka tsaka ano yung mga talagang natutunan mo sa Marami. Yung pagiging connected sa tao. Isa yan. Tas kung paano pagaanin lahat ng mabibigat na bagay, yun ang isang bilib ako sa kanya. Yung kahit na may mahirap akong part, sasabihin lang na sa akin, hindi, kaya mo yan, kuya. Ganun lang siya. So, kumbaga, yung ganong klase ng leader, o ganong klase ng may-ari, talagang mamomotivate ka. Nasasabi ko, eto nga, hindi natatakot, tapos ako matatakot ako. So, the more na magpupush ka alam mo yung ganun. Kaya, kumbaga, doon mo makikita sa kanya ano tawag dito, yung achievement ng kumpanya na mismong siya, hindi siya natatakot na lumagpak. Pero awa ng Diyos talaga, hindi kami pinabayaan. Naniwala ako talaga sa kanya. Why do you think DNC became known as Pajero Specialist? Sa Tagalog, bakit sa tingin mo yung DNC is nakilala bilang Pajero Specialist? Sa pagiging tapat, sa lahat ng mga issue, sinasabi natin kay customer. So, yun ang isang nakikita ko na para sabing eksperto ka, alam mo yan. Maging transparent ka sa lahat ng mga nangyayari. Especially sa sasakyan yan. Kaya meron tayong practice na pag tinanggal, video, punta kay customer, pag kinakabit, video. Kumbaga yung ganong klase ng practice, basta gawain. Doon nabibuild talaga yung ng garage. So ano yung isa sa mga senaryo na sa tingin mo na nagpatunay ng pagiging honest ng DNC? Yung lahat ng babayaran nila, yun ang ikinakabit natin. Tsaka sobrang nakakatakot na lokohin yung customer. Kasi yun ang isang natin na pagka nagkaroon tayo ng problema, like for example, let's say, binayaran ni customer, original, tapos ikakabit ko, local. So, yung klase ng ganun trabaho ang pinang-anuhan natin Kumbaga, ini-eliminate. Kailangan, kung ano yung tinanggal, kung ano yung binayaran, yun ang ikakabit. Tas lahat kailangan may video.
para at least patag lang yung customer, at least wala silang worry. Ganun ang ano natin sa customer talaga. Okay. So, what are the most common Pajero problems you see? Orange blinking. Okay. Sobrang hirap, pero totoo, mahirap ang senaryo ng orange blinking. The problem with the orange blinking, it's not only one sensor. There are five issue connected on the orange blink. So I will tell to the customer, be patient. Sometimes, if we are doing the what they call this, the diagnosis, yes, troubleshooting. So I cannot tell also no that okay, we have to change everything like that. So we will do the step by step method like that, because it's difficult also to tell to the customer, no, okay, just give me 6,000 and then I will change everything. Not like that. So for the for our customer, be patient. So what the computer will tell, we will change only and then run again. Okay. So, what advice do you give for Pajero owners? Simple advice only, no. So for all the owner of Mitsubishi Pajero, so always check your what do you call this? No, not like that. Always paano ko masasabi, Papi, na ano, na lagi nilang pakiramdaman. Okay. Always observe. Yeah. So always observe. If there is a noise or anything, just don't ignore. Bring to the garage. So that is the key, because Pajero is very strong. What do you call this? Strong model, no. Even no oil, no water, it will run. So sometimes, if you don't check properly, so you will not feel anything, no. But the moment you put on the lifter, you will see a lot of cracks, so especially the bushes. So for me, for the Pajero owners, so it's better bring your car to the garage just for checking. So I will advise, our what do you call this? Our checkup is free, so you are feel free to come. We will check your car, so at least you know the story of the car, no. You know what is the what do you call this, status like that. Okay. So, what makes you confident working on Gen 3 and Gen 4? So sa Tagalog ano yung bakit ka confident na piliin yung Pajero? Gen 3 and Gen 4. Bakit ka komportableng gawin yung Simple lang, simple. Available yung parts niya. Tapos procedure sobrang dali lang. So kumbaga, the more na marami kaming ginagawa, the more na nakikilala namin, ganun ang ano kasi ang nangyayari. Kaya yung iba, kung isipin nila na madali lang ang Pajero, so hindi rin po. So everyday iba-ibang istorya ang nangyayari. So para sa amin naman, that is learning. So happy kami na Gen 4, Gen 3 ginagawa namin, kasi yung sira ng iba nakikilala namin. Kumbaga, kahit gaano kalalim, nakakaya namin, wag lang computer talaga because minsan pagka kailangan na ng programming, so yun yung pinupukol ko na sa iba dahil hindi na kaya ng facilities natin. Ganun siya. So, we'll go now to the part 6, which is the dramatic and heart-touching questions. Okay. So, we'll ask you, who are you working hard for? So, sino yung mga dahilan kung bakit ka nagtatrabaho man? Siyempre sa pamilya ko. Yan, sa mga anak ko. Yan. Para kay Jen din. Yan. Isa yan sa mga nagpapalakas din sa akin eh. So, yan. Yung nanay ko. Lahat ng pamilya ko. Kumbaga, sa amin kasi, sa family kasi namin, lahat okay eh. Alam mo yun? Na pag may problema kami, especially pag mayroong mga pagsubok na, sama-sama lang din kami. So, para sa kanila. Para sa kanila ako. Okay. So, what does success mean to you? Siguro yung pagka nagkaroon na tayo ng mga 3 pang branch. Yun ang dream ko talaga, alam mo yun. Yung masasabi ko lang na successful na tayo pagka naikalat na natin si DNC at marami na tayong nasiservisyohan, gano'n.
Kasi sa totoo lang, sobrang saya na pagka may nagpagawa, na-satisfied sila. Lalo na yung mga comment nila na, ngayon lang ako nakatagpo ng hanggang maya't maya, sira na ang memory ko, kapapadala natin ng video, di ba? Yun ang yun ang pinaka the best para sa akin. Kasi Satisfaction. yes, kasi bakit ba tayo gagawa kung wala lang din, di ba? So yun ang isang dream na kailangan matupad din. Okay. So, what would you tell to your younger self? Ano yung gusto mong sabihin nung younger version na might go sa panahon ngayon? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Na sana dati pa siya nung nag-abroad, no? Ganun ang kasi marami akong sinayang na time eh. Sana pala inuna ko na sinunod ko yung tatay ko. Actually, dream ng tatay ko dati na mga ibang bansa ako pero hindi ko pinakinggan. Kasi mas naging ako sa Pilipinas. Dahil parang takot ako dati. So yun ang sasabihin ko sa kanya. Kung nakinig siya sa tatay niya, di sana matagal na siya nandito. Alam mo yun? Okay. Then, if your family is watching right now, so of course, mapapanood to ng nanay mo, ng mga anak mo, ni Ate Jen, mapapanood nila to, tsaka ni Miko sa Canada. So, if your family is watching right now, what message do you want to tell them? Ayun, hapay. Dala, medyo Wala kang tissue dyan. okay na ako dito. Bigani ko naman ako. Hindi, yun lang. Kasi, mo yun, yung marami kasi pinagdaanan yung pamilya namin Okay, what is your message to them now? Yun lang, lakasan lang para sa nanay ko. Yan, nag-iisa na lang yun Sa mga kapatid ko. To, Ma? Yun, lang. Stay put lang. Kahit pa paano naman nakakaraos na ngayon. Kasi kumpara yung buhay namin dati, talagang medyo challenging talaga. Nung nabubuhay ka sa tatay, walang problema alam mo yan. Pero dumating yung time na nung nawala na siya, alam mo yung parang nawala yung guidance. Kumbaga, medyo mahirap dahil dati nakaano lang kami dun kay tatay. Kasi that time pa makikita mo yung tatay mo. Basta dumating kami sa point na panis na kanin na, inaano pa namin Parang 1 month yan, parang ganon. Yung sinigang, hindi ko makakalimutan talaga yung sinigang. Para makalasa ka ng sinigang, puta. Bili kami ng mix. Bili kami ng okra, alam mo yan. Kaya sa pamilya ko, salamat dahil nagtiis sila. Natsaga namin na iiraos namin yung iba. Bilang, ko, Sa mga anak. lalo sa mga anak ko, sobra. Sa mga anak ko, salamat dahil hindi sila Sila yung tipo na mahihiya pa sa'yo. Daddy, pwede ba to? Ganon. Siyempre bilang ama, mahirap minsan pag wala kang maibigay. Pero salamat na lang din, may suporta rin naman ako. And hindi rin pinapabayaan ni Jen. Pagka nalaman niya na merong ganon, tinutulungan niya rin ako, kaya tulungan lang kami din dalawa. Anong mensahe mo kaya? Yun, salamat dahil nagkakilala kasi kami yung lugpok Alam mo yun? Hirap. Tiis siya sa akin. Sinabihan niya ako na, kaya yan, boy. Actually, siya yung tinanong ko nung inaya ako ng boss. Sabi niya, subukan mo kasi ibang environment na yan. Pero may doubt ako dahil, kumbaga, lahat ng company ang hirap. Pero since, sabi ko, sige, okay to. Yun, siya yung nag-advise sa akin. Sabi niya, lagi niya akong pinupush. Sabi niya, kahit yung license ko, sabi niya, ayoko na ayoko na talaga. Ngayon sabi niya sa akin, babe, push mo yan. Inanuli namin hanggang sa nagka-lisensya na ako. Sabi niya, nakakatuwa. Kaya, yun, salamat. Salamat sa suporta. Dahil kahit na mahirap yung pinagdaanan natin, sobrang hindi mo ako talaga iniwanan. Kaya sabi ko nga sa'yo, ang iwan na ako dati, ang hirap. Kaya pero ngayon, at least kaya salamat talaga. Ayan, pati kay Miko. Kay Miko, anong gusto mong sabihin? Message mo. Si Tol, namimiss ko na yan. Message ka sa'yo, Tol. Siyempre, magkaiwalay tayo. Alam mo yan, kung paano ako umiyak nung umalis ka.
Yun lang ano ko, ingatan mo yung sarili mo diyan. Sana dumating din yung time na sama-sama tayong pumunta ng Pilipinas, alam mo yun, yung dream natin, 'no. Ano yung message mo kay Nico ulit? So yun, tol, ingat ka diyan, nami-miss ka na namin lalo na dito. Alam mo na, hindi na tayo kumpleto dahil nasa malayo ka na, eh. So yun, sana pagka ano libot ka dito, yun, kung may time din magkita rin tayo sa Pilipinas, so at least yun, basta ingat kayo ni Jo sa Canada. Then, okay. So, what would you say? Okay, eto naman, last. Ano yung gusto mong sabihin kay tatay mo ngayon? Kung nabubuhay siya ngayon, naririnig ka niya, naririnig mo si tatay. Naririnig ka ni tatay ngayon. Ano Andito yung gusto siya. mong sabihin sa kanya? Ayun tay, salamat dahil, kahit na naging pasaway ako nung araw kasi yan, dahil sabi ko nga nahahati yung pagiging makulit ko nung kabataan. Lagi niyang sinasabi, "Napagalitan ako, balang araw malalaman mo rin yung ginagawa mo." Parang gano'n. So, yun yung pinagpapasalamat ko sa kanya kasi talagang ginaide niya ako. Kahit na lagi kami nag-aaway. Isang malaking utang na loob ko yung binigay mo dahil, nagamit ko dito sa buhay natin. So, yun, sobrang salamat tay. Maaga ka man nawala, sabi ko nga, kung nandito siya, kasama ko 'yan, promise. Dahil kaming dalawa magkasama talaga. Kahit nung ano pa, kumbaga ako yung lagi niyang sidekick dati. Kaya galit na galit sa'kin yun lagi, dahil lagi niya sinasabi, kung ano yung gagawin mo kailangan maayos talaga. Sa ultimo paglalagari kailangan sakto talaga, alam mo yun? Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya. Sobrang nakaka-miss lang. So, malapit na tayo. So, what would you say to OFWs who are struggling abroad? Ano yung mensahe mo sa mga OFW natin na i-struggle dito sa abroad? Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Ano lang, dumadating talaga sa buhay natin minsan yung mga pagsubok na ganyan. So, kagaya ko, marami rin akong times na dapa talaga. So, meron namang ginagamit si God para kumbaga marami siyang instrumento. Dadating yung time na ano pa yung parang lagpak ka sa buhay, pero dasal lang. Kasi ako nun kahit na hindi ako nagpupunta ng church talaga meron akong connection, eh, yung parang, "Tulungan niyo po ako, kahit konti lang yung ma-receive ko na blessing talaga, salamat po." Parang gano'n. Kumbaga, struggle man kayo ngayon, mag-pray lang tayo continuously, merong gagamitin si God na tutulong sa'tin. Sa experience ko gano'n talaga, 100%. Mahirap na lang ikuwento pero lahat ng experience ko talaga may ginawa siyang way. So, eto na. Message to viewers. Okay, final question. This will be my last question. So, to everyone watching this video, what message do you want to leave from them? Regarding sa sasakyan or, No, anything. About okay. life, about cars, about anything. Kung may nanonood dito, sa mga nanonood dito sa camera, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Like, yung key takeaways mo, yung pinaka talagang life lesson mo na gusto mong i-advise sa kanila, natutunan mo na gusto mong sabihin sa kanila. Yun. So, sa mga nanonood, All persons, yan. yeah, Siya. ayun, kung meron kayong bad experience, sabihin na natin na gano'n, kagaya ko dati. So, hindi yun yung katapusan kumbaga. Makakabangon at makakabangon pa rin kagaya na nangyari sa'kin. So, dati, saan-saan na ako napunta dito sa Dubai. Hanggang sa dumating yung point na nadampot ako ng boss ko. So, nakakatuwa lang na pagka nagkaroon kayo ng second chance or, nagkaroon kayo ng chance, huwag niyo na sayangin. Kung ano yung nag-grab niyo na opportunity, mas galingan niyo, pagbutihin niyo dahil, hindi mo makukuha yung tagumpay kung hindi ka grateful. Kailangan mo magtiyaga, yun lang ang isang key. Sa experience ko,
Pagka hindi ka grateful na tao, hahanap ng iba hanggang sa mapahamak ka na. Mag-stay ka. Ako dati dumating din ako sa point ng ganyan, sabi ko ayoko na. Ayoko na magmekaniko. Pero nung natagpuan ko uli, mas ginalingan ko, mas nagtiyaga ako. So yun lang ang key. Yun ang may advice ko na pagka may dumating na opportunity, grab nyo, mas galingan nyo, mas ilagpas nyo pa kung ano yung ginagawa nyo dati. Parang ganun lang siya. So, that's it. So, I think that's all. If you want. Okay. So, thank you, Papi, for this interview. Thank you din. So, Napaiyak mo ako dito.